Panghuli, gusto ko lang ibalik, no? Naalala ko yung isa sa mga interview kay Pangulong Marcos. Doon tinanong siya ng media, Mr. President, ano hong mangyayari kapag na-invalido ang 2025 budget? Inimbalido ng Supreme Court. Ang sagot niya, baka daw ma-shutdown ang gobyerno. Alam niyo, alam naman niya na hindi talaga dahil may tinatawag na reenacted budget. Sa reenacted budget po, sapat na po na magkaroon ng pondo ang gobyerno para lahat ng ahensya ay patuloy pa rin na magbigay serbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung gusto niya na mag-shutdown, pakiusap ko lang, isang branch lang ng gobyerno ang i-shutdown mo, Mr. Marcos. Yung legislative branch of government, yun lang i-shutdown mo, yun ang isara mo. Dahil malaki ang gastos ng gobyerno taon-taon, wala namang ginagawang mabuti. Kasama na ako doon dahil incumbent congressman ako. Pero sa totoo lang, hindi na natin kailangan pa ng maraming batas. Puro batas na lang, hindi na nga kayang ipatupad ng executive branch of government. Siguro mabuti, bumalik muna tayo sa 10 Commandments. Kahit yun lang, hindi mga natin matupad. Hindi natin masunod. 10 Commandments. Bumalik lang tayo doon. Tama na yung Kongreso. Tama na yung mga batas na yan na hindi naman kayang ipatupad. Malaki ang matitipid ng gobyerno at yun, kung yung halagang yun na ginagastos mo sa legislative branch of government, yun na lang gastusin nyo para magkaroon ng malaking pondo, yung suporta sa edukasyon, yung suporta sa social services, suporta sa health, yung ating mabigyan ng suporta yung mga ospital ng gobyerno para kung mayroong magkasakit, kung pwedeng gawin nyo yung ginagawa doon sa Davao del Norte, mayroong tinatawag na zero billing. Yung zero billing namin doon, kahit sino magkasakit, paglabas ng ospital, zero ang babayaran, wala kahit piso. Yun po ang pwede kong ipagmalaki doon sa District 1 ng Davao del Norte. Paano nangyari yan? Simple lang. Yung budget ko na tinatawag nilang soft, lahat yan, buong amount, inilalagay ko sa ospital. Download, galing sa DBM, diretso sa Davao Regional Medical Center. At kung merong magkasakit na tao doon sa aking distrito, kahit na sino, lahat ng gagastahin para doon, medisina, doktor, at yung pagtira niya sa ospital, doon na kukunin. Kaya wala siyang babayaran kahit piso. I-focus na lang natin. Maliit lang yung pera ng gobyerno, pero kung gamitin sa tama, malaki ang maitutulong sa taong bayan. So Mr. President, kung gusto nyo mag-shutdown, pakiusap ko, yung legislative branch of government, yun lang i-shutdown nyo. Ano tayo? Ang aking po parting words ay simple, tumikit po tayo sa katwiran. Nananawagan po kami na lahat po ng makakarinig nito mula ngayon, lahat po kayo ay makakarinig ng pagbabaluktot ng issue, mga kung ano-anong distraction, no? Pero ang simple pong nangyari dito ay hindi po nasunod ang ating constitutional process kung paano magpasa ng budget. Bukod doon, hindi na nasunod ang konstitusyon, meron pang nagkaroon ng falsification. May lumabag na mambabatas sa batas. Doon lang po tayo dumikit sa katwiran na yon.
Kaya wag po natin lagyan ng kulay ng politika, hindi political ito. Pinaglalaban po natin ang ating karapatan na magkaroon ng matiwasay na buhay, maunlad na buhay, at yung pera natin ay dapat na pupunta sa atin. Let the criminals answer sa kanilang ginawang krimen sa laban sa ating bayan. Dumikit po tayo sa katwiran. Ang sagot tayo. Una-una po, nais kong pasalamatan ang lahat po mga narito, mga members ng media, at pasalamatan ko rin yung ating mga kasamahan po dito, mga abogado, na patuloy pong sumusuporta sa ating advokasya. At sana po ay ang mamamayang Pilipino ay maintindihan po kami. Ang aking po organisasyon ng Citizens Crime Watch, ayaw po naming makisali sa politika. Ayaw po naming mamulitika dito, kundi ang aming po pinaglalaban dito ay ang karapatan po nating lahat. Pagkat ang nakataya po dito ay ang ating pong bansa, ang ating pong mga mamamayan talagang ang paghihirap po natin talagang napakalaki ng ating nararamdaman sa sitwasyon ngayon, lalo na po sa ekonomiya po natin, na ang dami ng mga mamamayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Itong issue na ito sa AKAP, yung marireceive nating 5,000, sa tingin ko hindi man yun makakatulong ng malaki sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kundi nakakatulong lang yan, sa totoo lang, sa mga politiko na makapal ang bulsa at makapal ang mukha. So hindi po natin pwedeng payagan na ganito na lamang po ang mangyayari sa ating bansa, pagkat kawawa po ang mga mamamayan nating Pilipino na karamihan sa kanila ay nagugutom, walang hanap buhay. Yung AKAP, ayuda para sa mga kapos, ang kita program. Paano naman yung walang kita? Dapat di ba sila yung priority dito? Yung mga walang kita, hindi yung kapos. Lahat naman tayo kapos ang kita, pero tayo ba'y nabibigyan? Inamin po nila sa Senate hearing na walang panuntunan na sinunod. Wala rin silang listahan. Kami po sa Citizens Crime Watch, humihingi po kami na i-publish ang lahat ng nabigyan ng benepisyo dito po sa AKAP na ito. Pagkat tayo mismong taong bayan ang mag-audit. Kung ikaw ay talagang nakatanggap, tatanungin ka namin. Pero ang problema, hindi po nila kayang i-publish yan. Pero hinihingi po namin sa ating gobyerno, lalo na po sa DSWD. Alam nyo, nakakaawa yung mga taga-DSWD. Kapag nagsisisihan na sila po ang nasisisi. Pero wala naman sila magawa pagkat nakagapos ang kanilang kamay. Pag naibigay si Congressman, si Senador ng listahan itong priority mo, wala sila magagawa. Si Mayor ganun din, pagkat sila ay default sa local government units. Pag nagbigay ng listahan yan, wala sila magagawa kundi sundin. So, sila lagi ang nasisisi. And even sa DPWH, kapag nagkakaroon na ng remalaso, nagkakaroon na ng aberya, ang nasisisi yung mga empleyado, yung mga taga-DPWH, pero yung mga politiko na nangingialam sa pag-implement ng mga proyekto, sila naman pag-issue na, pag-kontrobersya na, medyo tumatagilid na, medyo na yan, nagtatago na. Ang laging nasisisi yung mga taga-DPWH na karamihan dyan, mga karir, pero wala sila magawa. Pagkat kapag sila ay nagreklamo, sila naman siguro sa tawag lang sekretary, sabi ni Congressman, palitan mo yan. Sa DSWD ganun din. So nakakaawa po itong mga empleyado natin sa DPWH, empleyado natin sa DSWD, sila po lagi ang nasisisi. Hindi nasisisi yung mga politiko na wala pong inisip na magpakapal ng bulsa. So, sana po maintindihan ninyo ang ginagawa po ng Citizens Crime Watch. Ito po ay laban nating mga Pilipino. At kinakailangan pantayan po nating maigi ang pondo ng ating pong bayan.